Alam niyo po ba mga kababayan, tila may patama ata etong si Senator Amy Marcos dito po kay Sara Duterte. Dahil kung makikita niyo mga kababayan, meron pong tinutukoy etong si Amy Marcos na asyong aksaya. Yung laging travel daw po ng travel at dapat daw po bawas-bawasan na mga kababayan yung mga pagta-travel abroad lalo na sa gitna ng oil price hike. So ngayon, eto, pakinggan po natin. Hindi daw magandang halimbawa ang mga opisyal na bumabiyahe abroad at nagsasaya habang naghihirap ang taong bayan. Yan Sino ba yung mga opisyal o nasa sa gobyerno mga kababayan na travel abroad at puro pag-aaksaya ang ginagawa mga kababayan at gamit-gamit pa nga ang pera ng mga kababayang Pilipino po natin allegedly. Di ba walang iba lang naman kung hindi ito pong si Vice President Sara Duterte. Dahil habang pinapasahod po siya ng marami sa mga kababayan Pilipino po natin, wala po siyang ibang ginawa kung hindi mag-travel abroad mga kababayan, lalo na sa gitna ng krisis na pinagdadaanan po ng ating bansa. So ngayon ituloy pa natin. ang banat ni Senadora Amy Marcos sa gitna ng pagsirit ng presyo ng langis sa ating bansa. Pero sino ba ang kanyang pinasasaringan? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pinatitigil na ni Senador Amy Marcos ang tinagurian niyang asyong aksaya sa gobyerno. Sa panahon ngayon, dapat daw naghihigpit ng sinturon at kailangang pantay-pantay lahat. Banat ng senadora, nagawa pa raw ng opisyal na di niya pinangalanan na bumiyahe abroad at magpa-party sa kabila ng pinagdadaanan ngayon ng maraming Pinoy dahil sa pagtaas na... Sino ba yung mga opisyalis mga kababayan na nasa sa gobyerno ang mahilig po mag-travel abroad? Di ba walang iba lang naman kung hindi si Vice President Sara Duterte? Lalo na kapag may sakuna dito po sa ating bansa. Di po ba malimit nasa sa ibang bansa po siya? So iisipin ko na lang na ang pinapatamaan dito ni Senator Amy Marcos ay walang iba kung hindi etong si Vice President Sara Duterte. Anyway, tuloy pa natin. ng presyo ng langis. Yung mga asyong aksaya dyan, tumigil-tigil na. Talagang kinakailangan gawin yon. Pero yun nga, dapat pantay-pantay ang pagsisikip ng sinturon. Kasi yung ibang opisyal naman, kung saan-saan pa naglalakbay, kung saan-saan pa pumupunta, panay pa yung pa-party, palagay ko, hindi naman magandang halimbawa yun. Yang Vice President Sara Duterte, bawas-bawasan mo na daw yung mga paglalakbay mo, yung mga pagta-travel abroad mo, yung pagiging asyong aksaya mo, tanggal-tanggalin mo na daw yan. Kailangan maghigpit muna ng sinturon. So paano yan? Kung magta-travel abroad ulit si Vice President Sara Duterte, lalo na sa kalagitnaan